Dali-daling humingi ng tulong si Lindy sa kanyang mga katulong. Sa mansyon din natutulog ang mga ito, at ang iba ay sa isang bahay sa likod ng mansyon, kaya mabilis siyang nakahingi ng tulong dito. Dinala nila ang walang malay na binata na sa isa sa mga guest room ng mansyon. May tama siya ng barilhiha. Ani Myrna, ang katulong ng pamilya na nagpalaki na rin kay Lindy. Siya ang nagbantay sa dalaga mula pa noong ito ay sanggol pa lamang. Hindi ata tamang dinala mo siya rito sa loob, dagdag pa niya habang dinidiinan ng sugat ng binata. Pero nay, kawawa naman siya. Bagamat siya rin ay natatakot dahil estranghero ang binata, ay hindi niya magawang pabayaan ito. Nakita niyang kailangan nito ng tulong. Paano kung sindikato pala yan, Bessie? Nag-aalala namang tanong ni Kirei ang nag-iisang anak ni Myrna. Kababata ito ni Lindy at naging matalik na rin na magkaibigan. Dahil na rin sa hindi nalalayo ang edad nilang dalawa. Silang tatlo lamang ang naiwan sa loob ng silid, matapos nilang tawagin ang mga tauhan nila para dalhin sa loob. Mabuti na lamang at mayroon pang gising sa mga ito. Silang dalawa lamang ang pinagkakatiwalaan ni Lindy, maliban sa kanyang ama. Biglang nangamba si Lindy. Nilapitan niya ang binata at pinagmasdan ito. Hindi siya pamilyar dito, at mukhang hindi rin taga-baryo ang binata. Base sa suot nito ay para itong alta at hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito isang sindikato o sanggano. Hindi rin naman mukhang nakakatakot ang binata. Ngunit ano ang ginagawa nito sa kanilang hasyenda? Pero ang gwapo ha. Napangiti ng malapad si Kirei, at lumapit din sa tabi ng kama. Pwede na siguro siya rito. Babantayin ko na lang siya. Hahaplasan sana niya ang pisngi ng binata, ngunit napatigil siya noong biglang nagsalita ang kanyang ina. Magtigil ka nga, Kirei. Saway ni Myrna. Magpasama ka tuloy kay McCoy roon para papuntahin dito si Duke. Sabihin mo kailangan ng tulong ng Seniora. Napanguso si Kirei. Gusto ko lang siya tingnan ng maigi eh. Dali na. Napangiti na lang si Lindy dahil sa kaibigan. Naupo siya sa gilid ng kama. Ako na po, Nay. Sige, at ako ay kukuha ng tubig. Kinuha ni Lindy ang damit kay Myrna, at siya ang dumiin sa sugat ng binata. Patuloy pa rin kasi ang pag-agos ng dugo roon, pero hindi na kagaya kanina. Napatitig si Lindy sa mukha ng binata. Totoo nga ang sinasabi ni Kirei. Magandang lalaki ang binatang nasa tabi niya ngayon. Bagay rito ang buhok nitong medyo kulot. Napansin niya na parang nanginginig na ito, at butil-butil ang pawis sa noo. Noong hinawakan niya ito ay napangiwi pa siya, noong maramdaman niyang inaapoy na ito ng lagnat. Mabuti na lamang at hindi nagtagal ay dumating na rin sila Kirei, kasama ang nag-iisang doktor sa baryo. Personal doktor na rin ito ni Lindy, kaya agad itong nasugod sa mansyon kapag kailangan. Agad nitong inisikaso ang binata. Hindi raw malalim ang tama nito sa tagiliran. Maigi na lang daw at ganun, kaya hindi na kailangan pang oprahan ang binata. Nilinis ng doktor ang sugat ng binata, at kinabitan ng dextrose para mabigyan ng gamot. Pagkatapos ay banilinan si Lindy kung ano ang mga kailangang painumin sa binata, kapag ito ay magising na. Hindi na rin ito nagtagal at umalis na ng kanilang mansyon. Maraming salamat, Doc. Walang anuman, Seniora. Pwede ho bang walang makaalam tungkol dito? Kahit ang mama ko. Hindi ko pa kasi alam kung sino siya. Natigilan ang doktor. Napaisip siya ngunit tumungo rin kay Lindy. Makakaasa ho kayo sa akin. Pero dapat ay mag-ingat ka, Seniora. Hindi mo siya kilala. Matipid na ngumiti si Lindy. Opo, maraming salamat po. Matapos ihatid ni Lindy ang doktor, ay bumalik na siya sa silid. Naroon pa rin sila Myrna at nakatunghay sa binata. Sino kaya siya no? Kawawa naman, ani Kirei. Huwag muna tayo pakampanti. Paggising niya bukas, ay paalisan na siya. Baka pati ikaw madamay, Lindy, nag-aalalang sabi ni Myrna. Bumuntong hininga si Lindy. Ayos lang po ako. Sige na po. Ako na ang bahala sa kanya. Magpahinga na kayo, Nay. Sigurado ka ba, Bessie? Gusto mo, ako na lang ang magbantay? Nakangising sabi ni Kirei, at naupo na nga sa gilid ng kama. Agad naman siyang hinhila ng kanyang ina. Magtigil ka nga, Kirei. Tingnan mo nang at naghihingalo na kung ano-ano pa ang iniisip mo. Natawa si Lindy. Ako na ang bahala, Kirei. Baka kung ano pa ang gawin mo, biro niya.
Agad namang nanulis ang nguso ni Kirei. Ang daya nyo. Pinandilatan ito ni Myrna. Pagkatapos ay tumingin kay Lindy. Sige nahiha, matutulog na rin kami. Ikaw rin. Huwag kang masyadong magpuyat sa kanya. Opo, Nay. Magkasama nang lumabas ang mag-ina sa loob ng silid. Naiwan si Lindy sa loob upang bantayan ang binata. Kinuha niya ang kumot, at inayos ang pagkakatakip nito sa katawan ng binata. Noong masiguro niyang komportable na ito, ay kinuha niya sa labas ang kanyang libro, at isinara na ang mansyon. Pagkatapos ay muling bumalik sa loob ng silid, at doon pamwesto sa maliit na sala ng silid. Mayroon dong pahabang upuan. Dala ang kumot ay nahiga roon si Lindy, habang ibinaba ang libro. Bukas pa ang balik niya sa syudad upang harapin ang bago niyang buhay. Tiningnan ni Lindy ang binatang natutulog pa rin. Mabuti ka pa, kung sino ka man ay ligtas ka na. Ako, bukas ay wala na. Sana ay mabuting tao ang panganay na anak ni Ninong. Muling napabuntong hininga si Lindy. Nahiga na siya at binalot ang katawan ng kumot. Hindi umuuwi ang kanyang mama at ate sa hasyenda, dahil mayroon din silang bahay sa syudad. Kaya naman ay dito lang siya nagiging payapa. Sandaling nagbasa si Lindy. Hindi rin nagtagal ay unti-unti na siyang nakaramdam ng antok, kaya ipinikit na niya ang mga mata at natulog. Napaungol ang binatang nakahiga sa kama. Unti-unti itong nagising, at nakaramdam ng matinding kirot sa tagiliran. Sinapo nito yun at pidyo ang ginawang pagdaing. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Unti-unting iminulat ng binata ang kanyang mga mata, at nakitang nasa loob na siya ng isang silid. Napansin niyang mayroong nakakabit sa kanyang kamay na malaking karayom. Nangunot ang noo niya noong maramdaman din niyang nakabenda ang kanyang tagiliran. What happened? Ang huli niyang naaalala, ay tumatakbo siya palayo sa mga lalaking nagtatangka sa kanyang buhay. May nakita siyang mataas na harang, at doon pilit na umakyat kahit na siya ay duguan na. Ngunit nakaramdam ng kaginhawaan ang binata, dahil nakaramdam siyang nasa ligtas siyang lugar. Naikuyom niya ang kanyang mga palad. Kilala niya kung sino ang mga nagtangka sa kanyang buhay. Sigurado siya na akala ng mga ito ay wala na siya ngayon. Ngunit nagkakamali sila. Doon ay napansin niyang mayroon siyang naririnig na humihilik. Pinilit niyang umupo at nakitang may natutulog sa mahabang upuan. Biglang naalerto ang binata, pero hindi siya kumilos. Pinakiramdaman niya kung gigising ito, pero hindi kumilos ang kung sino mang nakahiga sa upuan. Kaya naman ay pinilit na niyang tumayo, at tinanggal ang nakakabit sa kanyang kamay. Iniwan niya ang karayom na nakakabit sa dextrose, at pinatigil ang pagtulo niyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na dalaga. Natigilan siya noong matitigan niya ang maamong mukha nito. Siya ang nakita niyang dalaga kanina, na akala niya ay kalaban. Madilim ang paligid, ngunit nakasisiguro siya na ito ang dalagang iyon. Imbes pala nakatakutan siya nito, ay tinulungan pa siyang magamot. Marahang hinaplos ng binata ang pisngi nito at napangiti. Maraming salamat sa tulong mo, mahinang sabi niya. Napadaing muli ang binata. Tumingin siya sa paligid. Sa tingin niya ay nasa isang guest room siya. Muli niyang tiningnan ang dalaga na mahimbing pa ring natutulog. Saka na niya iisipin kung paano siya makakabayad sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Tiningnan niya ang mga gamot na nasa gilid ng kama. Noong may makita siyang pain reliever, ay agad siyang kumuha ng ilang tableta at ininom iyon. Pagkatapos ay daang-daang lumabas ng silid. Maging ng mansyon hindi siya pwedeng magtagal sa lugar na ito, dahil baka madamay pa ang dalaga. Sigurado siyang hanggang ngayon, ay pinaghahanap siya ng mga ito. Hindi titigil ang mga iyon, hanggat hindi nakikita kahit na ang kanyang bangkay. At isa pa, mayroon siyang kailangang gawin bukas. Madilim pa ang paligid. Makakaabot pa siya. Ayaw ko pong magpakasal, Nay. Pero ano ang gagawin ko? Paano ko sasabihin iyon kay Mama? Sigurado ako na magagalit siya sa akin, kapag hindi ako pumunta ngayon, maluhaluhang sabi ni Lindy, habang nakatitig sa salamin. Nakasuot na siya ng puting bestida na hanggang ibaba lamang ng kanyang tuhod. Nakalugay ang kanyang buhok na sinukli lamang ni Myrna. Mas lalo naman na wala kaming magagawa, Beshi. Kaya smile ka na. Pinilit nang umiti ni Kirei. Ang anak ni Myrna at kababata ni Lindy. Silang dalawa ang parabang mas naging mas pamilya pa ni Lindy,
kahit nakasambahay nila ang mga ito sa hasyenda. Para kahit naman sa picture ay maganda, di ba? Mas lalong naging malungkot ang mukha ni Lindy, na napansin ni Myrna, kaya pinandilatan ang anak. Tama na nga yan, Kirei. Pinapalungkot mo lang lalo si Lindy. Oh siya, sige na, ipapahanda ko na ang sasakyan mo hiha. Malungkot na tumungo si Lindy. Hindi na siya sumagot at tinitigan ang sarili sa salamin. Nagpulbos lamang siya at pinahiran din ng mumurahing lipstick ni Kirei. Hindi naman kasi siya mahilig maglagay ng kolorete sa mukha. Kahit ano atang gawing pagpapalubag loob ni Kirei sa kanya ngayon, ay hindi niya magagawang ngumiti. Dahil imbes na masayang araw, ay para siyang ililibing ngayon. Ilang sandali pa ay muling bumalik si Myrna sa silid. Nagpaalam na si Lindy sa kanila, at sumakay na siya sa kotse. Ngayong araw ay pupunta siya sa munisipyo, kung saan siya ikakasal kay Magnus Green. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam ang hitsura ng magiging asawa niya. O kung anong klaseng tao ba ito? Kung mabait ba sa kanya o magiging masama? Pero hinihiling na lamang ni Lindy na may raos na ito, para mailigtas na ang kumpanya nila. Hindi nagtagal ay dumating na sila sa munisipyo. Mayroon agad sumalubong sa kanyang matandang lalaki, na nagpakilalang kanang kamay ng mga Green. Sinubukan niyang hanapin ang mama at ate niya, ngunit wala ang mga ito roon. Nagawa na nga ng mga ito na ipagkanulo siya sa taong hindi niya kilala, tapos hindi pa siya sasamahan ngayon. Pakiramdam ni Lindy ay walang pakialam sa kanya ang mga ito. Miss, nasa loob na po si Mr. Green. Naghihintay sa inyo, magalang na sabi ng lalaki. Matipid na ngumiti si Lindy sa kanya. Binuksan na nito ang pinto, at pumasok siya sa loob ng opisina ng mayor ng lugar nila. Agad na tumayo ang isang lalaki na nakaupo sa may malapad na lamesa. Ito ang kanilang mayor, si Mayor Enrico. Napatingin din si Lindy sa isang lalaki na nakaupo lang sa tapat ng lamesa, at nakatingin sa kanya. Biglang kinabahan si Lindy, noong magtama ang kanilang mga mata. Walang kemo emosyon ang mga mata nito, habang nakatanaw sa kanya. Familiar siya, ani Lindy sa kanyang isipan. Are you Lindy Silva? Nagtatakang tanong ni Magnus sa dalagang papalapit sa kanila. Tumayo na rin siya, at nakakunot ang noong pinagmasdan ito. Sinubukan niyang maging relax, pero hindi niya maiwasang magulat. Hindi ito ang babaeng nakita niya sa loob ng kwarto ni Fernan Silva. Tumigil si Lindy noong nasa harapan na siya ng binata. Yes. Ako po, mahina at magalang na sabi ni Lindy. Napangisi si Magnus. Hindi niya maiwasang menas, dahil parang ang hindi makabasag pinggan ang dalaga. Ang ayaw niya sa lahat ay mapagpanggap. Fine. I don't care who you are. Let's do this. Nangunot ang noo ni Lindy. Hindi niya alam kung bakit parang hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila ng binata. Guwapo nga pero mukha naman siyang arroganta. Pero pamilyar talaga sa kanya ang binata. Ikaw si Magnus Green. Sino pa ba? Ngumuso si Lindy. Okay. Humarap na siya sa mayor nila. Pero nahadyap ng mga mata ni Lindy ang suot na bracelet ng binata. Muli niyang tiningnan ang kamay nito, at wala sa sariling hinawakan iyon. Napangiti siya noong makita niya ang bracelet na ginawa niya. Siya yung niligtas ko. Hindi maiwasang mapangiti ni Lindy. Naisipan niyang suotin ito ng bracelet habang natutulog ito, dahil iyon ang ginagawa niya, kapag may nail iligtas siyang alaga nila. Sinusuotan niyang pulang bracelet, bilang patunay na survivor ang mga ito. Kaya lang ay kinabukasan na wala na ang binata, kaya hindi na niya nagawang kausapin pa ito. Kaya ba bigla siyang nawala kagabi? Tanong ni Lindy sa sarili. Nangunot naman ang noo ni Magnus. Nagtataka niyang tiningnan si Lindy, dahil parang natuwa ito sa suot niyang bracelet. Hindi niya alam kung kanino iyon nagmula, pero may hinala siya na galing ito sa babaeng nagligtas sa kanya. Binawi niya ang kanyang kamay, at tiningnan ng masama si Lindy. What do you think you're doing? Ha? Kasi. Do you want to do this or papansinin mo lang ang mga suot ko? Napalabas si Lindy. Ang sungit mo naman, aniya at humarap na sa mayor nila. Mr. Mayor, ikasal mo na nga kami. Napatingin sa kanya si Mayor Enrico, habang nakangiwi. Pagkatapos ay tumingin din kay Magnus. Sige, ayos na ba kayo? Opo, halos may cut ni Magnus ang mga mata niya sa inis. Yes.
Please. I want this done already. I have a lot of things to do. Kumibot-kibot ang labi ni Lindy, na para bang ginagaya ang sinasabi ni Magnus. Nakita ito ni Mayor Enrico, at hindi niya maiwasang mapangiti. Sa kanyang isipan ay mukhang magiging masaya ang pagsasama ng dalawa. Kahit na alam naman niyang pinagkasundo lamang sila. Hindi na rin pinatagal, at nag-umpisa na sila sa seremonyas. Isinuot ni Magnus ang gintong singsing sa daliri ni Lindy, at ganun din ang ginawa ni Lindy. Pagkatapos ay may pinirmahan silang mga papel na magpapatunay na sila ay kasal na. And I pronounce you as husband and wife, ani Mayor. You may now kiss your bride. Nanlaki ang mga mata ni Lindy. Kiss? Nagtatakang tanong niya. Tumingin siya kay Magnus na nakatingin din sa ibang direksyon. Agad na nag-init ang kanyang mga pisngi. Ni minsan ay hindi pa siya nahalikan ng lalaki. Sabi ni Kirei sa kanya ay iyon daw ang pinaka-importante para sa kanilang mga babae bukod sa pagkababae. Yes, Mrs. Green. Ang halik ay nagpapatunay na iisa na nga kayo. Kailangan po ba talaga naming gawin iyon? Tumungo si Mayor Enrico, na lalong ikinangiwi ni Lindy. Napakamot siya sa kanyang ulo. Ayaw niyang magpahalik kay Magnus. Hindi naman ito ang first love niya. Magsasalita pa sana siya ng dahilan niya, pero inunahan siya ni Magnus. It's just a kiss, anito. At nagulat na lamang si Lindy, noong bigla siyang hatakin ng binata. At halikan sa labi. Saglit lang iyon pero ramdam niya ang pagiging marahas ni Magnus. Pagkatapos ay hindi man lang siya tiningnan ng binata, at hinayaan na ng lalaki pa rin sa gulat ang mga mata. Ang first kiss ko, sigaw ni Lindy sa kanyang isipan.